Sa susunod na Huwebes, muling itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Pangungunahan po yan ni Senador Ping Lacson na pinalitan sa chairmanship si Senador Rodante Marcoleta. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano ba ang inaasahan natin sa Huwebes at may mga nasabi na bang iimbitahan sa hearing? Angela, Thursdays next week gagawin nga yung pinakapagdinig ng Blue Ribbon Committee para raw mas mabigyan ito ng oras. At ang nasabi ni Senator Ping Lacson kung saan daw iniwan ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng chairmanship ni Senator Marcoleta, doon daw sila magsisimula at posibleng dagdagan nila yung investigasyon. Kasi ang nasabi rin dito ni Senator Ping, ipalalawakin pa raw nila yung iimbestigahan nilang flood control projects na from 2022 onwards, uurong pa raw sila maging 2015 or pwedeng beyond that year pa. Kasi pagdating daw dito sa case ng Bulacan Group of Contractors, questionable na raw yung paglobo ng perang nahawakan nila o posibleng nawaldas o nalaunder noong taong 2015 pa. Ang nasabi rin dito ni Senator Ping, pagdating sa resource persons, aayusin daw nila yung prioritization para hindi raw masayang yung pagpunta ng mga resource person, pero sigurado nga maiimbitahan muli itong si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, maging ang Bulacan Group of Contractors, pati na rin itong si Mina na sinasabing staff ng WJ Construction na sinabi ni ADE Hernandez na pumunta raw dito sa Senado para magpadala ng obligasyon. Kinumpirma din ni Senator Lacson na meron ng CCTV footage na pinapakitang netong August 19, pumunta nga itong si Mina dito sa Senado. Pero titignan pa raw nila kung kaninong tanggapan ng senador ito pumunta. Angela. Merimon, kanina humarap din sa press con itong si Senator Ping Lacson. Ano ba yung mga kanyang mga naging pahayag? Angela, nabanggit kanina ni Senator Ping na yung 355 million pesos nga na sinabi ni Hernandez sa pagdinigan ng Kamara na may budget insertion, totoo nga raw. Pero ang nakita rin nila dito, hindi raw ito nga lumabas sa NEP, hindi rin daw ito lumabas sa House GAA. So posibleng sa Senado o kaya naman daw sa BICAM ito lumabas. Kaya dito kinukonsidera din nila yung pagpapatawag kaya former Finance Chair Senator Grace po para raw mapag-usapan ito. Maging yung ibang mga ahensya pang posibleng may kinalaman dito. Nagbigay din ng paglilinaw kanina si Senator Ping na wala raw direktang involvement ang anak naman ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan at DPWH Yusek Roberto Bernardo sa Global Creek Builders. Aniya, yung pagmamayari nito ay ang pamilyang Maglangke ng Candaba, Pampanga. Pero maliwanag daw kasi sa records na yung ang mga anak ni Maglangke, anak ni Yusek Bernardo at ni ex-secretary Bonoan nga ay nakapangalan nga dito. At pero dapat pa rin daw magpaliwanag, hopefully itong si former Secretary Bonoan sa posibleng pagkakaugnay niya sa mga ito. Patungkol din naman dito sa custody ni Bryce Hernandez, kakausapin din daw ni Senator Ping itong si Senate President Tito Soto sa posibilidad na by Thursday next week, pagkatapos daw ng pagdinig, baka maaaring ilipat na from Pasay City Jail, dito ibabalik na sa Senado muli itong si Hernandez sa bilang kustodiya nila. Angela. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.